kayo talagang para sa akin the best. Kasi yung pangalan niyo pa lang, yung initial B-E-S, best. Walang T. Okay lang yun. Oo. Ang Tagalog, best lang. Kayong best para sa akin. Thank you, thank you. Lagi yung sinusubaybayan yung programa nyo sa TV. Naaalala nyo yung dating daan. Kaya po best kayo kasi magaling kayong magsalita sa TV. Pwede nga po kayong tawaging best preacher. Baka may magalit sa'yo riyan. Para sa akin naman po, opinion ko, kayo ang best preacher. After all, you are entitled to your own opinion. Galing. Yung best preacher po, di ba, parang BP. Pwede rin title nyo, pero best, tapos BP kayo. Blood pressure yun. Tumataas pagka yung go-komentaryo na kayo. May, sa Bubblegum po, meron ding BP. Si Brad Pitt. Lala niyo sa dating kaya lang mas ano pala kayo, mas guwapo pala kayo kay Brad Pitt. Nagagalit si Brad Pitt noon. Hindi, may nagagalit pa isa dyan, si Brother Mike. Brother and Mike? Bakit mo kay Brad Pitt? Di ba siya yung pogi? Oo. Naalala mo na. Naalala. Oo, sabi ko Pero sa akin, guwapo naman kayo. Hindi kayo na-insulto pag ginaya kayo ni Brad Pitt. Hindi naman. Kasi pag ginagaya ka, ang paniwala ko, there is something in you na wala sa kanya, kaya kanya ginagaya. Nauso po dati yung dating doon, si Brad Pitt, naalala nyo. Hindi ba kayo napapagaya sa kanya yung pag kayo nagle-lecture, napapasigaw na lang kayong alien? Hindi naman. Minsan, pagka merong mga biruan doon sa mga nanonood, siyempre, nakikibagay ka sa nanonood. Yung nagiging alien. Oo. Parang sport lang. Wala. Hindi kayo nagagalit kay Brad Pitt na nag-alien. Hindi. Kasi may utang na loob pa nga ako sa kanya. May naghahanap sa akin dahil sa kanya. Kasi mas sikat kayo sa akin eh. Hindi mga kayo talaga. Masyado kayong humble. Kayong yung original na nagpauso nung Basa. Alam po ba nyo na yung paglabas nyo sa TV at saka yung pagsasalita nyo sa radyo nasusulat din? Ay, oo. Nakasulat yun. Nasa Daniel yun, 12:4. Ang ibig kong sabihin, nasusulat po dito sa pangalan nyo. Kasi yung huling 5 letra ng pangalan nyo, pag binaliktad, on air. Kaya nasulat po yung... buti pa. Mahusay ka pala. Bumasa kayo sa akin eh. Hindi ko nababasa. Nga pala. Na kayo magiging... Kaya nang kailangan may batayan. Nababasa. Tapos nabaltaan ko po, meron pala kayong restaurant. Meron. Yung mga waiter niyo po ba doon, at kailangan kabisado rin yung menu para... Dapat. Pag sinabi ng customer, anong merienda nyo? Merienda, Basa, 30.99 ng spaghetti. Oo. 9.25 ng iced tea. Oo. Kabisado nyo. Dapat meron, kabisado nila yun. Of course, merong list ng menu eh. Pero dapat kabisado nila yun. Para rin yung Bible, di ba no? Nakasulat yung Bible, dapat kabisado mo yun nasa loob para alam mo kung saan ka babasa. Tsaka kung ano ihilingin sa inyo ng tao. Malalaman nyo kung ano ibibigay. May iba pala kayong negosyo, yung parang yung poultry, yung piggery. Merong fish pond. Patayan nun ng hayop yun. No? Hindi lang. Yung piggery, paalagaan ng hayop yun, di ba? Ng baboy. Mahilig kayo sa Mahilig ako kasi sa livestock. Pero, parang
sa TV kasi parang hayop din kayong bumanat eh. Oo. Yung sa mga kumakalaban sa inyo. Not necessarily. Kasi hindi naman yung kumakalaban lang, pati yung hindi kumakalaban, pero alam kong menace sa society, binabanatan din natin yun. Yan po yung talagang mga hayop. Oo. Alam niyo po ba na nasusulat din na sisikat kayo sa pagsusuri ng libro? Alam niyo po ba yun? Hindi ko alam yun. Ay, Hindi ko alam yun. basahan ko po kayo. Sige, sige. Ito po kasi yung bro tsaka Ellie. Kapag binagbaliktad nyo, Ellie bro. Parang excellent sa libro. Ellie bro. Yun ang hindi ko napag-aralan, yung baligtaran. Kaya ako parang na-foresee na namin yun na talaga. Mahilig ka ba dun sa, yung bang pagka nagpapatugtog, binabaliktad? Ay, bag ko, may sa demonyo raw po yun. Ganun ba? Kasi puro baliktad din yung sinasabi. Pangalan nyo lang naman po. Ganun ba? Wala na po akong tanong. Maraming salamat. Salamat. Thank you. Thank you.